Umagang kay ganda at ito nga ang bumungad sa akin kasi nag-send sa akin ng video ang aking kapatid na nakarating na nga siya doon sa pinuntahan niyang bansa at ayan, napakaganda naman pala ng pinuntahan niyang lugar. Parang ang sarap manirahan doon. O, tingnan mo naman, napakaliwalas tapos tabing dagat ka pa. Oh my God. Pero syempre, kahit nga na ganyan kaganda yung paligid niya, alam ko naman na naho-homesick pa rin siya. Syempre, wala din yung maganda ng ate nandito sa Pinas. Chas! Love you, Bunso. Salamat sa video. May pandagdag content din ako. Chas! So nga pala, mai-share ko lang, nagaling kami ng palengke kahapon at bumili nga ako ng dragon fruit at ito nga ang gagawin ko ngayong umaga. Gusto ko na kaya siyang gawin umaga pa lang para mailagay ko na siya sa ref at syempre para malamig na mamaya kapag kinain na ng mga bata kasi natutulog pa naman sila sa ngayon. Ito nga ay naghanap ako ng dragon fruit na medyo parang pabulok na yung balat niya kasi mas mura na yun at syempre naman kapag ganun hindi naman yun sira yung loob nun pero mas matamis na yung ganung dragon fruit. Pero okay pa naman, pwede pa naman kainin. Pero mas mura na siya. Kasi syempre nga naman, hindi na kaaya-ayan tingnan yung kanyang panlabas na anyo. Diyos. Ano daw? Panlabas na anyo? At para nga mas mabilis ko siyang mabalatan, ay hinahati ko muna sa gitna bago ko tanggalin yung balat. Plano ko nga pala ilagay dito ay soya milk, kaya naman inaabangan ko na rin si Kuya Taho dahil bibili ako ng soya milk para dito. Pero bago pa man ako matapos na maghiwa ay dumating na siya. Kaya lang wala siyang dalang soya milk ngayon. Kaya naman sabi ko sige pabili na lang ako ng sangkaterbang taho. At yan naman napakarami ng taho na yan pero maghahati-hati na lang ang aking mga itlogan dyan. Dahil nga medyo late silang nagising pagkatapos nila mag-almusal ang pandesal ay kumain naman sila ng taho ngayon. At yes, nandito nga sa tabi ko si Bunso kaya naman ayan naririnig na siya. At dahil nga walang soya milk ay kaya naman nagbukas na lang ako ng evap milk at ito na nga lang ilalagay ko dito. Kasi nga gusto ko nang kumain, syempre bago ko ilagay yung sa ref, titikim muna ako ng para sa akin. Nakakatakam kasi Chas, natakaw ka lang talaga. At maya-maya pa nga ay dumating na ang delivery ng aircon na binili namin. 2 unit pala yan para naman sa bagong client. Yes po, tama po, may bagong client po ulit. Maraming salamat po sa tiwala, client. Buti na nga lang din tamang-tama ang dating nila kuya kasi nandito pa yung 2 itlogan. Kaya naman may nakatulong pa sa kanila na magbuhat nitong mga aircon. Kasi medyo mabigat din naman talaga. Kung wala sila, ewan ko na lang. Siguro matatagalan pa sila kuya o kaya baka naman ipasok yung sasakyan dito para mas mabilis ilabas. Diyan ko na nga lang muna pinababa sa bukana kasi nga yung aso namin dito ay talaga naman naging aggressive sa ngayon pag may ibang tao silang nakikita. At syempre, chinek ko na rin yung model ng aircon na na-deliver kung tama ba bago ko pa nga siya binayaran. Pagdating nga ng hapon ay parang nag-crave nga kami sa pansit bihon. Yung tulad sa probinsya na pansit bihon. Kaya naman nandito yung pinsan ko at siya na nga ang nagluto. Siya na ang pinagluto ko. Kasi nga specialty niya tong pansit bihon. At talaga naman masarap kapag siya ang nagluto ng pansit bihon. Hindi siya yung pansit bihon na medyo talagang makulay at nakakatakam yung itsura. Pero kapag tinikman mo naman ay talaga namang napakasarap. Kaya naman samahan po natin siya na magluto. Chas!